kaugnay nga po sa isinasagawa po ngayong mga pagtalakay sa mga usapin na dinaluhan po yan ng mga kasapi ng National Police Commission o NAPOLCOM at ganin po ng Philippine National Police. Mula dyan sa Kamara, may mga updates pa dyan si Bombo Annalise Soberano. Nagsasagawa ngayong araw ng organizational meeting ang House Committee on Public Order and Safety sa pangunguna ni Manila Representative Rolando Valeriano. Sa nasabing pulong, hininga ng komite ng briefing ang National Police Commission, Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Technology at Bureau of Fire Protection sa kanilang mga mandato, plano, programa at mga legislative priorities. Hindi naman dumalo sa pagdinig ng komite ang bagong talaga na si Philippine National Police Officer in Charge, Chief Lieutenant General Melencio Nartates. Question kasi ni Representative Romeo Acop ng Antipolo kung bakit hindi nakadalo itong si General Nartates. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Rolando Valeriano. The House has elected 9 vice chairpersons to our committee. We have distributed a member kit which contains the draft internal rules of procedures of the committee, the list of members, and other pertinent information for your reference. Samantala, kinumpirma naman ng Palasyo ng Malacanang na may inaalok nga na pwesto para kay dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre matapos siyang palitan sa pwesto kahapon ni General Nartates. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na respetuhin ang naging desisyon ni Pangulong Marcos sa pag-relieve kay Torre. Tumanggi naman si Castro sabihin kung anong pwesto ang inaalok sa dating PNP Chief. Batay sa sources ng Bombo Radio, National Bureau of Investigation ang inaalok na pwesto para kay Torre. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Lang po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Dimulya kahapon at mayroon mga issues na hindi napagkasunduan at we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Huwag naman nating masabi na nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirespeto rin po niya kung ano po yung naging decision ng Samantala, ipinag-utos din ni Pangulong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng mga opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highways. Ito ay kasunod sa mga nagsilabasang anomalya, lalo na sa flood control projects. Partikular dito na may mga district engineers ding nagsisilbing bagman ng mga malalaking kontratista. Nabunyag ang nasabing modus ng tangkang suhulan ng isang district engineer, si Batangas Representative Leandro Legarda Leviste. Mula sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.